Ang passage po na binigay sa akin ay Romans 1 verse 16. Ang sabi niya, hindi ko ikinahihiya mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat, nandito ba? Ng bawat sumasampalataya. Pwede natin ipakita mamaya po yan, no? Ang bawat sumasampalataya. Hudyo ka man o Grego. Ibig pong sabihin, para sa lahat ng tao. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Pinaliwanag ni Kuya Julius, Kuya Jim kanina, bago po naging mananampalataya si Apostol Pablo, ay kaaway ng Iglesia ng Panginoon. Taga-usig ng Iglesia ng Panginoon. Pero nung makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, nagkaroon po siya ng tapang sa kanyang sarili sapagkat yung kanyang tinanggap na katotohanan, ito po yung nag-uudyok sa kanya upang ibahagi sa iba. Kung titignan po natin yung sumunod na mga talata, verses 18 hanggang pababa, pero tignan po muna yung verse 18, ang sabi niya, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan at ng mga taong mga makasalanan sa lahat ng tao na mga sinawata ang katotohanan ng kalikuan. Ito po yung makikita natin. Kaya nasabi ni Apostol Pablo na hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat alam niya yung kalagayan ng Diyos sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Alam ni Apostol Pablo na tayong lahat ay makasalanan. At ang puot ng Diyos ay nasa atin. Dahil po sa kasalanan natin, ang sabi nga ng banal na kasulatan, Romans 3:23, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Ano yung ibig sabihin nun? Dahil po sa kasalanan, tayong lahat ay patungo dun sa walang hanggang kapahamakan, walang iba kundi ang impyerno. Kapag pinag-uusapan yung impyerno, hindi ka dapat parang ngumingiti ka lang, parang baliwala lang. Hindi! Nagniningas na apoy at asupre. At ang sabi ng banal na kasulatan, walang hanggang kaparusahan dun sa digat-digatang nagniningas na apoy at asupre. Pupunta ang isang tao na makasalanan na hindi naranasan ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpapasalamat sa iglesyang ito. Salamat, merong mga nanindigan. Nandyan si Ate Baby, nandyan si Ate Carmen. Pagkatapos, nandyan sila, ang ating pastor at iba pang mga kapatid. Hindi po biro ang pinagdaanan ng iglesyang ito. Hindi ganun kadali. Pero salamat dahil merong mga taong naninindigan sapagkat alam nila yung kanilang pinaniwalaan tungkol sa ating Panginoong Yesus. Ito yung nagbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang buhay. Anong ibig kong sabihin? Hindi po sila yumaman. Ang tinutukoy ko na magandang kinabukasan, nagkaroon po sila ng pag-asa na balang araw, yung Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay baka kasama nila doon sa kanyang kaharian, walang iba kundi ang langit. Ayon kay Apostol Pablo, doon po sa Tito, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 15, ang titignan natin, ang sabi niya dito, ang biyaya, kapag pinag-uusapan yung gospel o ebanghelyo, ito'y tumutukol din sa biyaya. Sapagkat ang ebanghelyo o yung gospel, si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan
inilibing at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. Dito po sa Tito 2, Kapitulo 11 hanggang 15, sa kanyang nakikita, sa nakikita ni Apostol Pablo, verse 11, ang sabi niya, napakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yun po yung malinaw. Sapagkat ang lahat ay makasalanan, kinakailangan yung tagapagligtas. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag tinanong ko yung bawat isa sa atin ngayon, halimbawa si ma'am, kayo po ba yung pulis, ma'am? Kaya medyo pinabahan ako, kayo pala yung pulis. Kapag tinanong ko kayo, paano mo nakilala ang Panginoon bilang tagapagligtas? Sigurado may kwento ka, ate. Hindi naman antimano nung ipinanganak ka, Kristiyano ka. Hindi ko po alam ilang taon po kayo nung kayo ay makakilala sa Panginoon. Ilang taon ka, ate, no? 2016, 27. Okay. Sige po. Bahala na po kayo. Ilan taon na siya si Mga 37 po. 37 ka na, ma'am. Salamat po. Sa edad na yun, nakilala niyo yung Panginoon. Ako po'y mahilig nagtatanong eh. Kasi gusto ko, nag-iisip kayo. Hindi po tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Ano? Kapag tumawag pa ako ng iba, hindi ko alam kung ano yung paraan ng Panginoon kung paano kayo nakakilala. Hindi ko po alam yan. Kapag tinawag ko si ate, pasensya ka na, madilimutin ako. Yung may utang sa akin yan ang hindi ko nakakalimutan. Ate, anong pangalan mo, ate? Si ate Lolit. Loli. Tama po ba ako? Lolit. Loli. Kapag tinanong ko si ate Loli, kailan mo nakilala at tinanggap ang Panginoon? 2019. So 5 years ka na. Namana ng palataya. Ayun, kanina pinag-uusapan si ate baby. Kailan mo tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Ate baby. 2014. Kaya noon kayo nandoon, pero hindi pa yung binanggap ko siya. Marami pang ano. Siguro, mga ilang buwan bago ako tumanggap sa Panginoon. Tumanggap sa Panginoon. Narinig po ba ninyo yung mabuting balita na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas? Narinig po ninyo. Mga magitan ko yung video. Narinig po ba? po kung paano. Ayaw po, salamat po. Ibinibigay po natin ng papuri sa Diyos. Alam po ba, salamat ate baby, bakit ko po sinasabi sa inyo to? Hindi po yung mga nangangaral ang tagapagligtas, kundi yung kapangyarihan. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos mismo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat ng marami sapagkat itong Diyos na to, sabi nga dun sa Genesis 1 verse 1, nang pasimula ay nandoon na ang Diyos. At ang Diyos na to, ang lumalang sa atin, ayon sa kanyang larawan at wangis, itong tayo ay nagkamali, nagkasala, yung mga ninuno natin, sabi nga din sa Romans 5 verse 12, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Tinutukoy niya si Adan at saka si Eva. At dahil sa kanilang kasalanan, naranasan ng lahat ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pero salamat, hindi po tumigil ang Diyos na to sa buhay natin. Doon sa kawalan ng ating pag-asa. Yung sabi nga dun sa John 3:16, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya
hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Iba-iba yung kwento natin. Iba-iba yung antas ng pamumuhay natin. Iba-iba yung ating pagkatao. Pero sabi nga dun sa ating narinig kanina, ang Diyos mismo ay nagpakababa para abutin ang bawat isa sa atin. Salamat po ng marami. Ito na pahaba na yata po sa ating mensahe. Gusto ko lamang pong itingin sa atin ngayon kung gaano kakapangyarihan yung mabuting balita na narinig natin, na tinanggap natin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Hindi lamang yan, kung titignan po natin dun sa, tignan mo kuya, dun sa Tito, tignan natin. Oo, mabilis naman eh. Tito 2, kunin mo yung 11 hanggang 15, ano? Hindi po tayo lalabas dun sa ating tema na may kinalaman po dun sa gospel ng Panginoon sa atin. Ay, okay. Sige, tuloy po tayo. Kung titignan po natin dun sa verse 12, ang sabi niya dito sa verse 12 po, kung yung 11, ang mabuting balita o ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan sa atin. At ang verse 12, ang sabi niya, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan at marapat na mamuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Ang biyaya ng Diyos o ang mabuting balita, hindi lamang po nagliligtas sa atin, kundi ito ay nagtuturo sa isang banal na pamumuhay. Kapag tinawag ko yung pastor natin kung ano ang kanyang dating buhay, may kukwento niya. Nung makilala ko ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ako po'y lango. Kaya baka huliin ako ni Ma'am. Ako po'y nakagamit ng marijuana. Huwag po ninyo akong huliin. Nakainom ako ng serbesa. Pero, nung marinig ko ang mabuting balita, ang sabi ng tagapangaral, ganuman kalaki ang iyong kasalanan, merong katapat na kapatawaran. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, dun sa Acts 10 verse 43, siya ang tinutukoy ng lahat ng mga propeta. Ang bawat sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Pinapahayag. Sabi niya, gaano ka man kasama, ano man ang iyong kasalanan, kaya kang patawarin ng Diyos. Bakit hindi ka lumapit ngayon? Lumapit po ako, lumuluhod na kaluhod, nawala yung epekto ng marijuana at saka ng alak, naiintindihan ko, makasalanan ako, kailangan ko ang tagapagligtas. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking sariling tagapagligtas. Araw-araw, ako po ay dumadalo sa kanilang Bible study. Sa takot ko na pupunta sa impyerno, araw-araw tinatanggap ko ang Panginoong Hesus. Kasi po meron silang prayer meeting eh. Iba-iba yung mga nakakasama ko dun sa grupo. At nag-uusap sila. Kagabi tinanggap ni Willie ang Panginoong Hesus. Nababalitaan nila. Kinausap nila ako, sabi nila, Willie, minsan mo lang tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Yun ay sapat na. Pagtiwalaan mo yung kanyang pangako sa iyo na meron kang buhay na walang hanggan. Pero habang ako ay dumadalo sa mga Bible study nila, nauunawaan ko ngayon
na kailangan ko palang iwan yung aking dating pamumuhay. Kung ako dati umiinom, naninigarilyo, bilang bagong nilalang, bilang Kristiyano, kailangan ko palang iwan yun. Kaya, yung mga barkada ko noon, meron po kami isang malaking tabo. At ang usapan, kailangan kang pumatak. Kahit bariya-bariya lang, kasi mamayang gabi, inom mo na. Nagtanong ako sa aking mga leaders sa church, kailangan pa ba akong makibahagi doon sa kanilang ginagawa? Sabi nila, hindi na. Kinakailangan umiwas ka na sa paninigarilyo at pag-inom, pagsusugad. Iwas ka na. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mamuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Ang mundo po natin sobra. Kung nakita ni Apostol Pablo yung kasalanan noon, ang sabi niya, babae kapwa babae, lalaki kapwa lalaki nagsasama. Noon pa yun. Ang tao ay nagiging mabangis. Ang tao ay magiging sakim. Ang tao, palasamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, pasama ng pasama ang mundo. Ayaw ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro o ni Pablo na makiayon pa tayo dun sa ganong uri ng pamumuhay. Naalala ko po, wala po ba kayong orasan dito? Naalala ko po yung isang bagong mananampalataya, bagamat ito ay matagal ng kwento. Isang bagong mananampalataya at gusto niyang lumago sa kanyang pananampalataya. Pag nagkakaroon po sila ng prayer meeting, laging sinasabi nung kapatid na to, pag mananalangin na sila, sabi niya, Panginoon, alisin po ninyo yung sakot ng gagamba sa buhay ko. Matalinghaga, ano? Ang iibig niyang sabihin yung kasalanan sa kanyang buhay. 3 beses, lagi niyang sinasabi sa kanyang panalangin, pero iba't ibang grupo, pero merong isa na natitira doon sa kagrupo niya, lagi niyang naririnig. Eto na naman, prayer meeting. Sabi niya, Panginoon, alisin mo po yung sakot ng gagamba sa buhay ko. 3 beses, dapat sasabihin niya uli yung Panginoon alisin. Inunahan po siya ng kapatid. Ang sabi niya, Panginoon, patayin po ninyo yung gagamba sa buhay ng aking kapatid para hindi na gumawa. Kasi hanggat hindi mo pinapatay yung gagamba na yon, ay patuloy na gagawa ng sakot sa buhay natin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, patay na tayo. Hindi na tayo yung nabubuhay para sa ating sarili, kundi ang ikinabubuhay natin, yung pananampalataya sa anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang mabuting balita, hindi lamang po nagbibigay ng kaligtasan sa atin doon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, at nagbibigay ng tamang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Titingnan po natin yung verse 13 hanggang 14, at sabi niya, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Kung titignan po natin yung verse 13, na nahintayin niyawong mapalad na pag-asa. Hindi lamang tayo iniligtas sa tiyak na kapahamakan, kundi tinuruan tayo na mamuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang sabi ni Pedro, dun sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 16,
yamang banal ang tumawag sa inyo, magpakabanal kayo, sapagkat nasusulat na kayo'y magpapakabanal. Dito, sinasabi niya, ang mabuting balita na tinanggap natin na siyang kapangyarihan ng Diyos, ito po yung nagbigay ng pag-asa sa atin. Ano yung pag-asa na yun? Ang sabi ni Apostol Pedro, doon sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 3, magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang namatay, kundi muling nabuhay. At siyang nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Blessed hope. Kapag pinag-uusapan po yung blessed hope o yung mapalad na pag-asa, ano ba yun? Ibig pong sabihin, ang bawat sumampalataya tumanggap sa Panginoon, balang araw, isasama tayo ng Panginoon Jesus sa kanyang kaharian, walang iba kundi nahintayin ang sabi niya dito, nahintayin yung mapalad na pag-asa ang pagpapakita sa kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sa pagbabanal na hapunan natin kanina, pinaliwanag ng isang kapatid, hindi lamang po natin inaalala yung kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, kundi inaalala natin balang araw, yung verse 26. Sabi niya, kapag ginagawa natin ang pagbabanal na hapunan, iniisip natin ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagparito. Anong sabi niya? Nagkakagulo itong mga alagad ng panahon na yon. Then sa John 14 verses 1 to 3, sabi niya, huwag kayong mabalisa. Kasi yung time na yon, matindi na yung pag-uusig sa kanila. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. So sa King James Version, mansions, ginamit. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon. Saan? Sa langit. Upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kapag ako'y nakapaganda na, ako'y muling babalik. Kung saan ako naroon ay dumoon naman kayo. Salamat sa Diyos, sapagkat ang bawat sumasampalataya sa atin, hindi man natin maranasan ang tumira sa mansion dito, pero sa langit may mansion tayo. Ano kaya ang ganda nun? Ang sabi, ang daan dun lantay na ginto. Gano'n pa kaya yung mansion natin? Yung bahay natin doon, gano'n kaya kaganda? Ako ini-imagine ko, minsan nananalangin ko, Panginoon, pwede bang siguro hanggang dito na lang ako? Oo, nung isang gabi, sabi ko, Panginoon, pwede na siguro kunin mo. Iniisip ko yun. Nagkausap po kami ng anak ko, pinag-uusapan namin yung mga nagpapakamatay. Parang minsan, parang ang daming question eh. Lalo-lalo na dun sa mga, alam mo na mananampalataya tapos nagpapakamatay. Ang daming tanong. Ay, sabi niya, huwag kang mag-iisip ng ganon. Huwag mong iisipin na kaya sila nagpapakamatay ay gusto nang pumunta sa langit. Hindi natin alam ang kanilang sitwasyon. At huwag ka rin mag-iisip na hindi sila mananampalataya. Meron tayong kanya-kanyang pagkaunawa sa bagay na yan. Yan ay epekto pa rin ng kasalanan, sabi niya. Kaya yung mga tao dahil sa sobrang lungkot, sa sobrang pagod sa kanilang buhay, nagagawa nila yung ganung mga bagay. Pero hindi natin pwedeng hatulan na hindi sila ligtas. Ang mahalaga, ikaw, hindi sila. Sapagkat merong kanya-kanyang buhay. Tiyakin mo sa iyong buhay, ikaw ba talaga ay meron ka ng lugar dun sa langit? Tinanggap mo na ba ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Sapagkat yun lang ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus, lahat ng nanalig sa Kanya at nagtiwala, yun lamang po yung may mansion
dun sa langit. May lugar sa langit. Pag-asa. Yung blessed hope natin, yung mapalad na pag-asa, ang foundation nito, walang iba, kundi ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon Jesus. Kaya hanggat hindi mo nauunawaan at hindi mo pinapansin ang mabuting balita, hindi ka kabilang dun sa ipinaganda ng Diyos dun sa langit. At pang-apat po, dito na ako magwawakas. Parang meron ng inaanto kaya nakita ko. Pangapat, ang mabuting balita po, isabi niya dito sa verse 15, babasahin ko po sa inyo, sabi niya, at ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway sa buong kapangyarihan. Ng buong kapangyarihan, sino man ay huwag humamak sa iyo. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, meron pong tayong tinatawag na spiritual na kaloob. Maring tagapagturo ka ng mga bata, nagbibiro kami ni Kuya Andrew. Ang dami palang bata dito. Bigla kami nagbiroan eh. Sa atin mga isip bata. Joke lang yun. Nagbiroan kami. Mga isip bata. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga bata. Hindi po madali yung magturo sa bata. Kaloob po yan. Yung pagsasalita dito, kaloob ng Diyos yan. Nakakatuwang tignan yung mga young people natin ginagamit ng Diyos. Kaloob din yung mananalangin ka habang may nagsasalita dito. Hindi yung tagal naman. Hinihintay mo yung huling bahagi ng sermon. Ano? Kapag nagsimula yung nangangaral, hindi ko po sinasabi na gano'n. Marami pong mga aral. Alam po ba ninyo, hindi po madali ang maghanda ng ipangangaral. Pakikibaka yan. Tandaan po natin. Kaloob din yan. Kung hindi mo magawang magturo, pero magawa mong manalangin, manalangin ka. Yung pagbibigay, kaloob din po yan sa ministeryo ng Panginoon. Kaya, kapag nagbibigay tayo, huwag natin hahanapin yung bisa, nalalapirot na yung hita natin sa kakahamok doon sa barya. Para ba ganun? Ang Panginoon napakaliit sa tingin mo. Hindi mo ba alam, hindi ba natin alam, ang kalakasan natin at tinatangkilik natin, ano bang meron tayo, ay biyayang galing sa Diyos. Amen. Ang nagbibigay, ang sabi niya, siya rin ay binigyan ng Panginoon. Marami pa. Magwawakas po ako sa isang mga karanasan. Lalo-lalo na sa kapangyarihan ng mabuting balita ng Panginoon. Inutusan po ako ng isang kapatid para puntahan yung kanyang magulang na sa Mindanao po. Pero pagdating ko dun sa gate, yung lalaki, yung mister niya, ay binawalan akong pumasok. Kasi timano nagpakilala ako, pastor po ako. Hindi pa na ako isa po siyang engineer. Malaking tao, parang si Sir, ang laking tao. Kinabahan ako Siyempre, malaki. Hindi ka pwede magturo. Nandun na sa loob yung mga bisita ng misis niya. Marami sila nasa loob ng bahay. At yun ay ibinili ng kanyang anak. Tinignan ko po yung katawan niya, parang medyo malamlaw yung mata. Kumusta po yung physical na kondisyon ninyo? Kaya nga, may sakit ako Sabi gano'n. Ganun po ba? Pwede po ba tayong manalangin para sa iyong sakit? Sige, sa medyo suplado Siguro, hindi niya naman ako kilala. Pwede po ba tayo sa loob ng inyong bahay? Kumahig naman. Sige po, tumayo po tayo. Kasama yung mga bisita. Sige po, manalangin po tayo. Una, yung bungad ng aking panalangin, Panginoon, salamat po sapagkat kayo po yung dakilang mong gagamot. Ano man ang karamdaman ng aming kaibigan ay kaya po ninyong pagalingin.
Pero salamat Panginoon, hindi lamang po physical ang nais ninyong pagalingin, maging yung spiritual natin. Ayon po sa banal na kasulatan, nangaral na po kayo. Nangaral na po ako, sabi ko, Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang bayad sa kasalanan, Romans 6:23, ay kamatayan. Ibig pong sabihin, dito sa bahaging ito, dahil sa kasalanan natin, ay pupunta kami sa impyerno. Pero salamat Panginoon, sabi ko, ayon sa John 3:16, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan po ninyo kaming maniwala sa iyong anak, ang aming Panginoong Yesus. Salamat po sa iyong pangako na hindi na kami mapapahamak, kundi meron kaming buhay na walang hanggan. Amen. Nangaral po ako sa pamamagitan ng panalangin. After 1 week, yung mga bisita nila, nasaan ba yung pastor na pumunta dito? Gusto ko bang matuto? Hanggang sila po ay nakaunawa na sila ay ligtas. Hindi po sa kanilang gawa, kundi doon sa ginawa ng ating Panginoon. Merong isang kabataan, nag-rent po kami ng isang maliit na pinagtitipunan para sa bagong iglesia. Tuwing papasok ako doon sa pintuan ng maliit na pinagtitipunan namin, meron akong nakikitang lalaki dito sa bandang itaas kasi magkatabi lang. Sabi ko, naging palaisipan, bakit itong tao ito hindi ko nakikitang bumababa? Nag-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, tulungan po ninyo ako na magkaroon ng lakas, ng loob upang kausapin ng binatang ito. Binati ko, nakangiti ako. Pagkatapos meron akong dalang merienda. Hindi sila makatanggi. Hindi lamang siya, kundi pati yung buong pamilya. May dala akong merienda. Ibig sabihin, hindi ako papabigat sa kanila. Pwede po ba tayo mag-usap sandali? At nung lumabas sa kwarto, yung binata, putol ang kanyang paa. Yung isang puwit niya, wala na rin po yan. Isang araw pala na-ambush yung mga sinasabi. Tinamaan yung hita niya dahil mabilis kumalat ang dugo. Kinakailangan gawa ng paraan kung malayo yung hospital sa kanila, nadamay ang buong paa niya, kailangan tanggalin. Nung kanya-usap po yung binata na yun, parang gusto na niyang magpakamatay. Kasi parang nagwakas na yung kanyang pangarap sa buhay. Nagiging bugnutin siya. Lagi siyang galit. Hanggang sa naunawaan po niya na meron siyang pag-asa sa Panginoon. Tinanggap niya bilang sariling tagapagligtas. Yung pangarap niya na maging engineer, nagpal. Dati ayaw niyang lumabas ng bahay dahil nahihiya siya sa kanyang kalagayan. Alam po ba ninyo, isa ng pastor ngayon, ito'y dahil sa kapangyarihan ng mabuting balita ng Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos, lalong-lalo na yung gospel, kapag ibinahayag mo yan, hindi po nawawalan ng kapuluhan niya. Hindi babalik na wala. Kaya, magpatuloy po tayo. Pwede ninyong ikwento yung karanasan ninyo sa inyong kapatid, sa inyong magulang, sa inyong mga kaibigan. Kung mahal natin sila, sapagkat minahal sila ng Diyos, kailangan natin ipahayag sa kanila. Nakakahiya ba ang maging Kristiyano
Nakakahiya ba na kayo ay tawaging born again? Dapat proud tayo. Sapagkat ang ibig sabihin ng born again, ipinanganak ka sa espiritual na kalagayan at mapabilang ka sa pamilya. Magandang umaga po. Maraming salamat.